beloved Boss Mike Cervera. Yan. Alan Peter Cayetano. He Ito. shares the term Papanoorin nyo to mga kababayan. Ito ho yung sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, ha? Oo, ha? Joshua Estrada, ha? speaker will be Alan Peter Cayetano. He shares the term with Lord Velasco. And si Romualdez will be the majority floor leader. Hindi ba kayo nakakapagtaka? Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan ko? Na dating magkakasama si si Digong, si Alan Cayetano, si Martin Romualdez. Nung panahon ni Digong, magkakasama talaga sila. Wait lang isisingit ko lang. Nung panahon ni Digong, magkakasama na sila Martin Romualdez, si Alan Peter Cayetano, Sara Duterte, 'di ba? Alaysa, no? Wala na yung auntie mo rin, ano. Ayun na, convicted na, naniwala ka na sa akin. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan ko? Sara Duterte, Digong, lahat magkakasama. Putang ina mga kababayan, tapos ngayon, itong mga magnanakaw, idinadamay si Pangulong Bongbong sa away-away nila. Nakuha nyo, Maria Inoue? Nakuha nyo? Oo. Buhay pa si Cayetano. Namamaho na, sabi ni Baby Nunez. Thank you, Baby Nunez. Pwede ba isang bultuhan? Di ba, mga kababayan ko? Ayan mga kababayan, tanong ko sa inyo. Kailan naman po na nagkaroon ng ang Pangulong Bongbong ang tinutukoy ko kailan naman po nangialam at nasangkot sa mga ganyang hindi nga nagkaroon ng si Pangulo, di ba? Hindi nga naging cabinet secretary ni Digong si Pangulo, di ba? Hindi naging cabinet secretary, mga kababayan. Hindi kumuha at hindi tumanggap. Bakit? Bakit ito ngayong mga nag-aaway-away? Ayan na! Dapat ganyan. Isang bulto lang. Thank you, Baby Nunez. Makakakain na ako masarap. Ito na. Pakinggan ho ninyo, Ayan, ito ang tanong ko Bakit si Pangulong Bongbong ngayon ang binabanatan nilang lahat? Samantalang hindi naman nila kasama noon nung sila ay mga bati-bati pa. Lord Velasco. And si Romualdez will be the majority floor leader. Kita nyo, naging majority floor leader? Sino? Si Martin Romualdez nung panahon ni Digong? Na ngayon, ang majority floor leader, di ba? Sino? Si Sandro Marcos. Ganun ho ang posisyon. Ni Martin Romualdez noon. Sila na magkakasama sa politika, sila nila Velasco, Cayetano, Sara Duterte, at saka si Digong, sila ngayon mga kababayan ang kaaway ni Pangulo. Tanong ko nga sa inyo, kung matalas ang isip ninyo, kasama ba nila si Pangulong Bongbong Marcos noon? Kasama ba nila? Habang sila'y mga nandudugas? Wala mga kababayan, wala. Ngayon, pinagkakaisahan nila. Diba? Ito na. Pakinggan natin. Ito yung sinasabi ni Rapi Tulfo na mga kababayan? Pinatayan, ginagaya ang Senado dahil nagawa niya na sa Kongreso. Pinadlock ang pintuan ng Kongreso. So, ganun, that's the setup. The term-sharing deal brokered by the President, Cayetano will be Speaker for the first 15 months of the 18th Congress or until October next year. Pinangahawakan ni Velasco sa pagkamit ng speakership ang term-sharing agreement nila ni Representative Alan Peter Cayetano na pagsapit ng Oktubre ay siya... Ayan mga kababayan
si Velasco, si Cayetano, sino? Martin Romualdez. Oh, Eliza, thank you ha. Thank you ha. Oo, thank you Baby Nunez, Eliza. Sige, tuloy. Na ang mauupo sa pwesto. Pero ang sinasabi na ni Cayetano, maaari lamang maupo sa pwesto si Velasco kung nasa kanya ang numero. Labas naman, di ba? So kung may numero kayo, Ayan just do na. it. Sa batas, Ayan na mga kababayan, ayan na. Ayaw na ngayon pumayag ni Cayetano, ayaw nang bitawan yung pagiging speaker niya. Oo, nagwawala na ho, panay na ang live, parang ganito ang ginagawa niya ngayon. Di ba? Ano? sabi ni Addictus Rex, triad! Mga hudas, ano? Ano, JCUB, ano, ha? Cesar Matiso, ha? O, Berhinia Bautista. Putik na yan, ano? Grabe, oo. Eto na. ang pambansa na tahanan ng Kamara kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City ginawa ang sesyon. Kita nyo? 151 votes ang kailangan para makuha ang speakership. At ang bumoto para kay Velasco, 186 na kongresista. Pinasalamatan ni Velasco ang mga naniniwala at tumulong sa kanya sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Nako, kita nyo? Deputy Speaker Paulo Duterte, Senator Bongo at Pangulong Duterte. Kita nyo mga kababayan ko? Kahit yung mga amo niya, susuwagin niya eh. Netong sino? Si Alan Peter Cayetano. Biruin nyo, niloklok yung Velasco, ay siguro ayaw na lasing na ho si Cayetano sa pagiging speaker. Masarap. May kapangyarihan, daming pera. Ngayon mga kababayan, mukhang may kasunduan kay Velasco na gagawin na naman itong mga Duterte. Ano nangyari? Nagtulong-tulong ho si Sara Duterte, si Martin Romualdez, si Bongo, si Digong, para ho mapatalsik ng tuluyan si Alan Peter Cayetano. Kasi nga ho, bakla, ngawa ng ngawa. Ayun, mga kababayan, ang tinan mo. Di natanggal ng tuluyan. Pero hindi pa rin nagpatinag si Cayetano. Pinadlock yung Kongreso. His group then headed to the Batasan and reopened padlocked doors. Hello? They claimed the session hall, which had been Kita nyo? closed shut since ousted Speaker Cayetano suspended sessions last week. Makita nyo na natanggal ka na nga eh. Tapos ayaw mo pa rin buksan yung Kongreso. Ayaw niya hong ipagamit yung Kongreso, mga kababayan. Ayaw niya. Kahit pinagtulong-tulungan na siya, mga kababayan, ng mga kaparehas niya rin na magnanakaw. Wala na, mga kababayan. Oo, talagang matindi ito itong panot na baklang to. Mga kababayan, matindi itong umano ng matindi hong umano ito ng kanyang kapangyarihan, kapit tuko. Diba? Ang ugaling ungas na yan, baklang kausap, kita nyo? Sabi ni Addictus Rex, Tuloy! This morning, may acts of violence na po. Sinira ang mga pinto sa Kongreso. Dadalawa lang po ang House ng Kongreso. Senado, na nasa Pasay City, sa GSIS building, at yung pong Kongreso na nasa Quezon City. Oo nga. Bakit kasi ipinadlock mo? Tanga ka. Bakit mo pinadlock? Ayan ngayon, nagsusumbong papiling victim parang si Jinggoy. Ganito ho yung sinasabi ko kanina eh. Itong mga politiko, magaling silang magdrama sa harap ng mga tao. Kahit na mali na sila, nagagawa pa rin nila na makakuha ng simpatya para sabihin na sila ay biktima at sila ang tama. Walang pagkakaiba, Baby Nunez. Kanino? Kay Jinggoy Estrada kanina. Diba? Pare-pareha sila. Kano kaya utak ni Cayetano? Bay ko na para mawala na. Di ba? Yaan, nakaka-insulto sa mga LGBT, ugali nito si Cayetano. Yun, totoo.
Ha? Master gaslighter. Yan. Tuloy. Wala pong third house. The last time I checked, ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. Bakit po sila kung ano-anong fake news, kung ano-anong kasinungalingan, ngayon may fake session naman na ginagawa, no? Kita nyo? Kung valid 'yon, Banana Republic na tayo. Magwawala kayo sa ginagawa nyo ngayon and then magwawala kayo dito bukas. Palitan ng speaker 10 beses, 20 beses, do it. But if you are Congressman Velasco bent on destroying everything, burning down the house, Kita nyo? I can leave here anytime. Ang galing niya, no? Ang galing niya magsinungaling, ang galing niya magmanipula ng isip ng tao. Meron nga kayong term sharing. Ewan ko ba bakit kailangan pa kasi dyan sa panahon ni Digong may term sharing. Mahilig sila ng gano'n, no? Para siguro walang gulo, lahat mapagbigyan. May swapang eh. Pa-term sharing pa kayo. Alam nyo namang swapang si Cayetano. Alam nyo naman bakla ito kausap. Siyempre, di ba? Ano pang aasahan nyo? Masusunod yung term sharing na pinag-usapan nyo? Walang ganun kay Cayetano, mga kababayan. Si Cayetano ay isang baklang kausap. Tao pa mo ha! Bakla! Ayun. Tao pa mo ha! Tanginang yan, mga kababayan ko. Bakla nga ni. Ayop ka. But I will not allow you to burn this house down. Verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of Kita the nyo? Republic Ayaw. of the Philippines. If I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Tignan niyo po lahat ng aking interview. Ayan yung sinasabi ni mga kababayan ko, yan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ay ni Senator Rapi Tulfo. What should happen? Last week, Pati sa HOR, yung mangyayari ulit dito ngayon sa Senado, Yan. hino-hostage kami. Oh, That shouldn't happen. kita nyo? Shouldn't happen. last week po, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Ano hong masasabi niyo doon? Yun po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nilang para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor. And then at least give us another day. Correct. Kinabukasan, pwede na sila pagbotohan. Gusto niya agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag. At saka outnumbered kami, kaya we walk out. Tama naman. Tama lang naman, di ba? Tama ho yun. Kesa naman, makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. Kita nyo? Baluktot talaga, mga kababayan, yung gusto nilang gawin eh. Biruin nyo, itong si Panutyang si Marcoleta, isa pa to eh. Di ba? Marcoleta, putang ina, tumanda ka ng ganyan, hayop ka. Hindi pa rin kayo tuminutino. Para sa bayan sana, hindi para sa sarili na mga inyong mga putang inang mga tang ina nyo talaga. Nakakagigil ho kasi, mga kababayan eh. Currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho ang magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty. Definitely. Di ba, Addictos Rex? Buti pa talaga si Senator Rapi Tulfo. Hindi na si idol. Di ba, no? Mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, idol ko yan. Parehas kami ng mga gawain yan eh. Kaya idol. Jason Timtim, Alfredo Caredo, magiging gusto na ni Derek Freddy yan, si Tulfo, di ba? Binubulungan ko. Sabi ko, Derek, kaysa naman kay Sara, kay Tulfo tayo. Di ba? Pagka nanalo si Tulfo, lagot ka, libayan. Ang tanong ko, mga kababayan,
kapag ka ba naging presidente si Rapi Tulfo, si Libayan kaya makakabanat ng ganyan? Aabangan ka namin, ha? Uy, ang issue ko lang naman dito kay ano? Oo. Oo, gets niya na. Ano ba, kinausap ko na. Ang issue ko lang naman kay Rapi Tulfo eh. O, di ba? Bababaero. 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 Bababaero daw ako. Di ba? Eh ngayon, hindi naman masama yun. Basta hindi nang gagaling sa pera ng gobyerno yun. Oh. Di ba? Palibasang papangit kasi ng grupo ni Libayan. Ay, palibasa, ang papangit ng grupo ni Libayan, walang nagkakagustong babae. Di ba? Oh, ito na mga kababayan. Ha? Mga kababayan! Sa pa nga, isa pa nga! Babaero daw kami. Ay, nako. Ito. Ito na. Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna at nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because Correct. of Bato actually. Oo. Unlike kay Jinggoy, tahimik. Kita nyo, alam niya, kaya daw tayo nagkakagulo-gulo, mga kababayan ko, dahil nga dyan, una kay Bato, ginulo yung Senado. Unlike daw kay Jinggoy, kahit papano, si Alan Peter Cayetano lang, yung magulo, putak ng putak. Parang puwet ng manok yung bunganga. Parang bunganga ng bakla na hindi pa nakakakain ng hotdog sa umaga. Na sumurrender. So hanga ako sa kanya. Yung kanyang katapangan na para surrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Kita nyo? Hindi naman masama yun. Hindi ba, Sir Mike? Parehas lang kayo. Hindi talaga. Aamin na ako ngayon. Aamin na ako. Sige. Gusto nyo malaman ang dahilan kaya medyo nagtampo ko kay Sir Rapi. Gusto nyo? Sino? Bakit ako, nagtampo? Sige, gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? May pinaghuhugutan ako doon. Buti na lang nakamove on na ako ngayon. Press one sa mga gustong malaman kung bakit. Gusto nyo? Eto kasi yon, mga kababayan. Huwag nyo na ipagsasabi, ha? Medyo nagtampo ko kasi yung yan! Hindi naging karibal. Nagpaubaya ako. Mga kababayan, hindi ka ba magpapaubaya? Kay Idol Rapi? Nagpaubaya ako, mga kababayan. Oo, sige na. Oo, gaganda ang buhay mo dyan. Uy, naku. Ayun, wala rin nangyari. Wala na. Hindi rin nagkatuluyan. Nako, ewan ko. Ngayon alam nyo, pero wala na. Hindi na rin naman nagkatuluyan. Wala na. Ayoko na rin naman, syempre. No? Kahit bumalik pa yan, ayoko na sa'yo. Manatili na lang tayo magkaibigan. Secret, syempre, secret yun. Secret na lang namin, tatlo. Secret na lang namin tatlo yon. Ganon, ha? Kayo talaga. Ang tapos ay tapos na pag-uusapan lang para mas maliwanagan ng lahat kung ano ba talaga yung ating pinaghuhugutan, ano?
Basta, tayo, tapos na. Tapos na, Wala, kwento ko na rin yan kay Jen, alam niya yan. Ganun ba? Ganun. Eto na, sige, tuloy na natin to. Sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayong katanungan sa kanya. Senator Hello, Raffy, Cheryl. magandang gabi Julius. sa'yo. Naka-move on na ako, kaya nga bati na kami ni Sir Raffy. Sir Raffy, bati na tayo, bati na kami. Ako na nagdideklara, bati na kami. Kung si Sir Raffy tumakbong presidente at sabihin ni Pangulong Bongbong na oo naman, panis ako dyan, daming pere. Ngayon, mga kababayan, kapag sinabi ni Pangulo, ang ating susuportahan ay si Raffy Tulfo. Siyempre, 'di ba? Kay Sir Raffy tayo. Alangan naman si Attorney Claire nga tsaka si Sir Raffy nagbati na, kami pa kaya. 'Di ba no? Bati-bati na tayo. Sir Raffy. Pag sinabi, si Sir Raffy tayo yan ang ating susuportahan. Susuportahan natin talaga. Hayaan nyo, kung makakakuha tayo ng pagkakataon, i-guess natin. I-guess natin, ano? Wag na. Ikaw, Bunny Boy, ikaw talaga, gusto mo pang nananahimik na buhay nun. Ano yun bigyan ko kayo ng clue. Mistisa kasi yun. European, mga kababayan. Yung na-involved na yon sa buhay ko, sa buhay din siguro ni Idol Raffy, siguro pares kami ng mga trip. Yung mga mukhang Power Ranger, gano'n, mistisa, gano'n. Di ba? Yun yun, tama na, basta doon na lang yun. Di ba? Yan. Ikaw talaga, wag mo lang, wala na yung luma kong, wala na yung luma kong Instagram, nandun yun Okay na, okay na. Syempre, mukhang artistahin yun. Hindi kakamping yun. Loyalista yun. Eto na. Good evening. Sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa pang evening, senador from majority bloc ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. Ayaw Jane Watson, ayaw ni Sentry, baka iba na lang yung takbuhin kung tatakbo si Sentry, bakit hindi, di ba? At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority bloc nitong nagdaang weekend. Meron na ho ba kayong impormasyon kung ano ang nangyari sa usapang ito? If we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, kaya lang nila ipakita dahil gusto nila makisama. Ang Hilito Untalan, mag-usap kayo ni Arnold Lopez. Mag-usap kayong dalawa. Sige, tuloy. Kay Alan or sa kanilang mga kasamaan para wala masabi. Pero makikita mo naman sa dimino ng ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan. At makikita mo naman yung ilang senador doon, medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Senator Raff. Wait lang, static na naman ba? Static na naman, sabi ni Lovely Dominguez, Aurora Hernaez. May problema pa ba yung audio? Kasi nagagalaw-galaw ko May problema ang audio? May problema? Yan. Okay na. Loud, yan. Paki-press, Okay, kung okay, paki-press 1. Paki-press 1, mga kababayan, kung okay na yung audio, Okay na. Press 1 kung okay na. Okay na.
Okay na. Okay, sige. Tuloy. Si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jenggoy. Opo. At si Senator Bato de la Rosa naman po, Opo. tatago. Oo. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? Sagot. I don't think so. There's no such thing. Oh. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest. And that Correct. warrant of arrest has to be served. Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Bakit sinasabi ng mga DDS, mga bobo, tanga, uto-uto, na ginigipit itong mga senador ng majority? Mga kababayan ko, may mga valid warrant. Tulad ni Bato, may valid warrant sa ICC. Tulad ni Jinggoy Estrada, may valid warrant galing sa Sandigan Bayan. Tulad ngayon, may valid na kaso si Villanueva dahil sabi ng ombudsman, hinug na yung mga ebidensya labang kay Villanueva. So, ang mga kaso ay plunder. Ganon din kay Marcoleta. Di ba? Ganon din kay Marcoleta. May mga valid na mga warrant, may mga valid na kaso para sabihin na ginigipit. Yun ho, mga kababayan, panangga na lang nila. Isang panangga para masabi na kaya sila nagkakakaso ay dahil sa kanilang mga sinamahan, mga kababayan, na grupo. Dahil ayaw na sumunod kami, kaya kami nagkakaso. Mga unggoy kayo. Isa-isahin natin, mga kababayan ko. Anong sabi ni Pangulo? Hindi siya mangingialam dyan. Sino ang nagbukas sa isipan natin na mayroong mga kalakaran, na mga pandurugas sa flood control scam? Anong sabi ni Pangulo? Mahiya naman kayo! Si Pangulo, mga kababayan, yan, palusot lang nila yan. Si Pangulo ang nagsabi noon na mahiya naman kayo. Di ba minulat tayo ni Pangulo na merong nangyayaring ganito sa mga mambabatas, sa mga kawani ng gobyerno na dinudugas nila yung pondo ng mga project sa flood control. Si Pangulo nagsabi noon Wala namang iba At ngayon, inimbestigahan. Sabi ni Pangulo, kahit sino ang madamay, kahit kaalyado, kahit nakamag-anak, kahit nakakampi ka pa, kahit kaibigan ka pa, kung hindi ka naman para sa pagtulong sa kanyang administrasyon sa ginawa-gawa mong pagnanakaw, mag-away na lang tayo. Hindi ka rito. Kita nyo, mga kababayan, kung hindi ba seryoso si Pangulo, bakit lumalabas sa investigasyon na si Martin Romualdez ang siyang mastermind? Nakuha nyo, mga kababayan ko? Kung hindi, ito ang ibig ko sabihin, kung hindi seryoso si Pangulong Bongbong sa paglaban sa katiwalian na diskubre dyan sa flood control, mga kababayan, kung hindi seryoso dyan, si Pangulo, naniniwala ako, ililigtas niya yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Hindi nga ni. Bagkus, mga kababayan, abay, hinayaan niya na umusad ang proseso at itinuturo ng lahat, tinuturo, si Martin Romualdez, ang mastermind, putang ina! Ngayon, bakit kayo nagagalit kay Pangulo? Di ba, mga kababayan? Bakit kayo kay Pangulo nagagalit ngayon? Noon pa man, magkakasama na kayo, mga putang ina nyo, Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Alan Peter Cayetano, Velasco, Saldico, at saka si Martin Romualdez.
Panahon pa ni Digong magtotropa na kayo. Hindi nga namin nakita na magkakasama kayo, mga putang ina nyo eh. Si Pangulong Bongbong nung namatalo, nung madaya, nung nakaraang Vice President race, noong pong 2016, nanahimik po yung mama eh. Nanahimik si Pangulong Bongbong. Nagluluto ng pakbet lang yon. Hindi nga natin nakita na sumasama sa mga grupo nila. O kailan nyo ho nakita na sumama? O ngayon, ang lakas ng panawagang maging presidente noong 2022 si Pangulong Bongbong. Bigla na lang naglitawan yung mga putang inang magnanakaw at dumikit na naman kay Pangulo. O ngayon, nadiscover ni Pangulo, putang ina nyo, matagal na kayo magnanakaw, managot kayo. At eto na nga ho yung nangyayari. Tapos sasabihin nyo, ginigipit. Diba? Ano yun? Kaululan yun. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para iserve yung warrant at sabi kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurrender siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So, walang pagigipit mula sa amin. Wala. May kaso siya and then yung kaso niya, dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant at yung warrant sinerve. Correct. Or Senator ginagipit daw po Raffy. yung majority itself. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Oo Kami nga. ang gigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Totoo yan. Paano naman manggigipit ang minority? Mga kababayan, sila yung majority. Dapat yung majority ang nanggigipit at ganun na nga nangyari kasi pinapatayan daw sila ng aircon, mainit na nga ang panahon, pinatayan pa ng aircon, tinanggal pa ang wifi, mga kababayan. Senator Raffy, ano po ang posisyon nyo dito po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yon, wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee sa Blue Ribbon? Para-paraan nga yun para alam mo na mapagbigyan yung kapritsyohan ni Panutya. Mema lang mga kababayan para mapagbigyan yung kapritsyohan ni Panutya. Si Marcoleta, di ba? Gigil na gigil yan kay Ping Lacson. Bakit gano'n nangyari? At saka isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. And nilagay nga yung pangalan ni Senator Lacson. Kanina nag-uusap kami. Bakit nilagay yung pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan sa plenary. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, magbu-Blue Ribbon hearing na agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Senator Raffy, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such parang proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Wala ako narinig na ganong klaseng pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, ng mga kasamahan ko sa caucus, pero never na mention yan na kailangan merong isang kasama tayo, makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Wala nga ganon. Yung sinasabi na kailangan lumipat para kung hindi makakasuhan. May mga kaso naman talaga eh. May mga ginawang kasalanan eh. Bakit kailangan? So, ibig sabihin nga, ano lang ho yun mga kabayan, gusto nilang malinis yung pangalan nila, kaya kami kasi nandito, kasi ay against kami sa gobyerno, ganyan, kaya kinasuhan kami. Hindi ho, mga kababayan. Gawain talaga nila yon. Katang isip lang siguro yon nila, kung sino man yon. Katang isip mo lang yon, Jinggoy. Tang ina mo. Senator Raffy, habol ko na lamang dahil nga
Ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority block? Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Ayun na. Well, I don't know kung ano yung plano nila, pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Sheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would you do that? Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon. Nako! Pinatayan kami ng internet. Kita nyo? Pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. Kita nyo? Ganun. Grabe, di ba, mga kababayan si Cayetano, no? Biruin mo yung kasama mo na senador, patayan mo ng kuryente, ng aircon. Ano na lang mga kababayan, parang sinasabi niya, lumayas kayo dyan. Di ba mga kababayan, ang sama ng ugali ng baklang si Cayetano, putang inang yan. Biruin mo yung mga senador na mga kasama niya, gaganyanin niya, siguro kahit anong sama ng loob ko, hindi ko magagawa mga kababayan, na patayan mo ng aircon, wifi. Ano ang kinalaman nun? Nung aircon, wifi? Diyan sa Senado? Sige nga mga kababayan, hindi ko lubos maisip ito, ha? Napatayan sila. Sobra mga kababayan. Nakawalang yaan. Walang ya talaga yung bakla na yan. Walang ya mga kababayan, yung baklang si Cayetano. Putang ina mo, Cayetano. Tangina, subo mo yung bayag mo. Di ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate, sa ngayon, dapan-dapa na. Alam nyo mga kababayan, kita nyo yung ganyan, kasimple-simple na gagawa, yung pakayang maggayan, utos. Malamang mga kababayan, inuutos ni Cayetano, ang pagpapapatok nila, aplas ka, mga kababayan. Siya ang utak niyan. Siya ang nagmaniobra ng kaguluhan ng Senado. Kaya hirap na hirap siya na pasinungalingan yung nangyari na kaguluhan na sila talaga may kasalanan. May papatapik-tapik pang ganun. Oo. We are under attack. We was under attack. Mga kababayan ko. Gago, di ba? Napakagago niyan mga kababayan. Oo. Putang ina mo, Cayetano, hayop ka. Dapat sa'yo, alam mo, Cayetano, dyan na lang kayo sa lugar ninyo. Tuloy. Tangina, baka naman iboto nyo pa yung hayop na yan. Wala na humpuwang yan, mga kababayan, dapat. Ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari, lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin? Correct. Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Kita nyo? Sa plenary. Sa plenary na yun. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung palang pinatayan kami. And kita then nyo? gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. Wala na So rin. pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So ang... talagang sinadya. Yung Grabe, no? Sama ng ugali talaga ni Cayetano, no? Biruin mo, kaya niyang gawin niya sa mga kasama niyang senador. Ang kapal ng mukha. Yung kanyang ugali, mga kababayan, baklang bata. Oo, mga kababayan, yung ugaling ganyan, may ugaling ganyan, baklang bata. Diba? Tingin niyo po ginawa nilang, sinadya mga or move. pinaimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? Well,
At sabi niya, bubuksan daw, pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman, nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya, siyempre, yung SP, hindi naman kami. Oo nga. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa 3 general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-retire na lamang sila, kawawa. Dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. Kita nyo mga kababayan, ang daming naapektuhan, ano? Anyways, mga kababayan, sa akin naman, talagang dito na makikita na natin ang may masamang intensyon, ano? Wala na hong iba, kundi itong grupo ng mga Duterte, ano, sa Senado. Sa pamamagitan ng pagpipilit nila, ang baho ang mga putang ina. Nahahatching pa ako sa baho ng putang inang mga hayop na yan. Di ba mga kababayan ko? Ang intensyon talaga nila ay iligtas si Sara Duterte na hindi matuloy yung pong trial. Oo, di ba? Yung pong trial na impeachment trial ni Sara Duterte. Yan ang pilit-pilit talaga nila na na wag matuloy kasi malalaman ng taong bayan yung mga ebidensya na tiyak at totoo nga na mandarambong, magnanakaw, mukhang pera ang mga Duterte. So mga kababayan ko, nako, talakayin natin itong survey na bago, mga kababayan O mamaya. Oo, kasi ang haba na ng live pala natin. Parang sinakop ko na yung live ng buong araw, ano? So muli mga kababayan, magkita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat sa inyong pagsama sa lahat po. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,